Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa kabila ng pagiging abala ni Alaric sa pag-eempake sa nalalapit na pag-alis sa childcare orphanage, ay nagawa pa rin niyang pansinin ng isang batang babae. Kahit hindi siya nakatingin, alam niyang may lungkot sa mga mata nito habang pinapanood siya. Hindi niya gustong makita na sa ganoong anyo ang batang babae. Natatakot siya na baka magaya rito. Pero hindi na niya kaya pang tiisin ito nang marinig na humikbi. Masaya siya na pagkatapos ng 3 taong pananatili sa childcare ay makakaalis na rin siya sa bahay ampunan na iyon. Kulang-kulang 1 taon na kasi ang nakalipas mula na magpunta roon ng ilang magkakaibigang foreigner at isa siya sa mga maswerteng napili ng mga ito upang ampunin. Ilang araw na lang ang nalalabi ay lilisanin na niya ang childcare. Magkakaroon na uli siya ng totoong pamilya. At hindi basta-basta mag-asawa lang sina Andre and Celine Garnier na aampon kay Alaric dahil mga French business magnate ang mga ito. Simple lang ang buhay ni Alaric bago siya dalhin sa bahay ampunan. Lumaki siya na may mapagmahal na mga magulang at isang maliit na babaeng kapatid na kasundong-kasundo niya. Pero nang minsan magbakasyon ang pamilya niya sa Baguio ay nahulog ang bus na sinasakyan nila. Sa kasamaang palad ay namatay ang mga magulang niya pati na rin ang nakakabatang kapatid dahil wala na siyang malapit pang kamag-anak na pagdesisyonan na dalhin siya sa bahay ampunan na iyon. Maganda naman ang turing sa kanila sa childcare at kahit naging mapasakit ang nangyari ay mabilis din naka-move on si Alaric. Masasabi niya nagkaroon siya ng panibagong pamilya sa childcare. Nagkaroon ng mga bagong kapatid, sina Nimbus, Riker, Jonas, Easton at Blake na kagaya niya ay pare-pareho ring aampunin ng mga dayuhan. Ang mga madre naman sa orphanage ay itinuturing niya mga magulang. At si Katniss, ang batang babaeng humihikbi ngayon sa harap niya, ay itinuturing din na para na talaga niyang kapatid. Naunang dumating si Alaric sa childcare kaysa kay Katniss. Nag-iisa na lang ang batang babae noon nang mamatay ang mga magulang nito sa isang sunog. Kagaya ng mga bagong salta sa bahay ampunan, naging mahirap para kay Katniss ang makapag-adjust. Halos walang kausapin kahit sino hanggang sa lapitan niya ito. 3 taong gulang si Katniss noon at 7 taong gulang naman siya. May mga kabarkada siya sa bahay ampunan pero hindi naging hadlang iyon para magkalapit sila ni Katniss. Naging mabait siya sa batang babae dahil pakiramdam niya ay bumalik uli ang kapatid sa katauhan nito. Halos magkasintanda lang ito at ang kanyang namatay na kapatid na si Jubail. Ginawa niya kay Katniss ang mga ginagawa noon kay Jubail bilang isang kapatid at dahil naramdaman ng batang babae ang pagmamahal mula sa kanya, ay napalapit ito ng husto kay Alaric. Dahilan kung bakit nahihirapan si Katniss ngayong paalis na siya. Lumapit si Alaric kay Katniss at hinalikan sa noo. Magiging maayos ang lahat, Anis. Di kita kakalimutan. Susulat ako palagi. Mamimiss kita, Rick, wika nito. Binanggit ang nickname na tanging ito lang ang tumatawag sa kanya. Ganoon din naman ang pagtawag niya rito ng Anis. Niyakap siya nito. Mamimiss din niya si Katniss. Masaya siyang aalis pero malungkot din dahil napalapit na siya ng husto rito. Pero ilang linggo rin naman at aalis na rin ito sa childcare. May mag-aampon sa batang babae na isang hasyendero na taga-Tarlac. Magiging mas maganda na ang buhay nito. Mukhang sadyang paglalayuin sila ng tadhana. Basta ang piling ko sa'yo ha, huwag ka na uling iiyak, magsusulatan tayo. Kapag malaki na tayo, magkikita ulit tayo, magkakasama. Hinalikan ni Alaric si Katniss sa noo. Madalas na iyon ang ginagawa niya sa kaibigan kapag mabigat ang loob at umiiyak ito. Sa tuwina ay tumatahan at nagiging maayos si Katniss kapag ginagawa niya iyon. Promise? Promise, niyakap niya ito. Hindi niya lubos maisip kung bakit may iba siyang nararamdaman sa munting pagyakap lang nito. Kung si Katniss ay gumagaan ng pakiramdam kapag hinahalikan niya sa noo, siya naman ay kapag niyayakap ito. Pero ayaw isipin ni Alaric ang pinakadahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman kay Katniss.
Iyon ba ay dahil sa nakikita niya si Jobael sa kaibigan? Nararamdaman niyang hindi. Higit pa iyon doon. Siguro ay dahil gusto niya si Katniss bilang babae. Maganda kasi ito sa kabila ng murang edad pa lamang. Siguro, i-crush niya ang kaibigan kaya ganoon. Ngunit kung totoo man iyon, alam ni Alaric na hindi pa iyon ang tamang panahon. She's so adorable! Puri ni Celine habang sabay-sabay nilang pinapanood ang videotape na ipinadala ni Katniss. Graduation iyon ng elementary ng kaibigan at valedictorian ito ng klase. Bukod sa video na pag-akit sa stage na kinuna ng mga magulang nito, nag-video rin si Katniss ng sarili, hawak-hawak ang gintong medalya na inaalay daw sa kanya. Bukod pa roon ang pagbati nito sa valedictory address. Alaric could not agree more. 11 years old na ngayon si Katniss. At kung noon ang cute ang kaibigan, ngayon ay masasabi niya unti-unti ng kagandahan nito. Humaba ng dati ay maigsi at may bangs pa na tuwid na buhok ni Katniss. Kahit malayo sila sa isa't isa, mababakas na ang saya sa lumalabas ang dating malungkot na mga mata nito. Maayos itong lumaki at habang tumatagal ay lalong gumaganda. Masaya si Alaric na sa kabila ng nakalipas na mga taon ay naging maayos ang buhay nito. Pero mas masaya siya na sa kabila ng lahat ay nanatili pa rin silang in touch sa isa't isa. Ilang taon na silang hindi nagkikita ni Katniss pero hindi iyon dahilan para mawalan sila ng komunikasyon sa isa't isa. Mahirap man pero kinakaya nila. Pareho silang may will, kaya pareho silang may way. Hindi pa makabago ang teknolohiya ng sandaling iyon. Sa mga oras na iyon ay sulat pa sila madalas na nag-uusap. Minsan ay nagpapadala ito ng litrato, voice tape o videotape at ganoon din siya rito. Hindi sila madalas na nagkakausap pero hindi napuputol ang komunikasyon nila sa isa't isa. Pinapabora naman ng mga umaampon sa kanila ang kagustuhan ng isa't isa. Parehong mababait ang mga ito at kapwa may kaya ang mga pamilya, lalong-lalo nang sa kanya. Pareho silang maswerte ni Katniss. Suportado sila ng mga magulang sa mga gusto nila, lalo na at wala namang masama tungkol doon. Minsan naiisip ko, ano kaya nangyari kung pati si Katniss ay ating inampon? Ano sa palagay mo? Wika ni Andre. Oh, it would be amazing. Thinking that Alaric wouldn't worry about Katniss and... No, ayaw ko siya maging kapatid. Putol naman ni Alaric sa pinag-uusapan ng mga magulang. Pero bakit? Nag-aalalang wika ni Andre. Sandaling natahimik si Alaric. Paano ba niya sasagutin ng mga magulang? Siyempre, ay gusto niyang makasama si Katniss. Pero hindi sa paraan na magiging magkapatid sila. Kaya nga kahit malungkot noon na magkakahiwalay na sila, hindi niya iginigiit sa mga mag-aampon na sana ay isama na rin ng mga ito si Katniss. Hindi naman sa ayaw ni Alaric na i-share ang buhay na mayroon siya kay Katniss, pati na rin ang mga magulang. Hindi siya selfish na tao. Pero ayaw niyang isipin na magiging magkapatid sila ni Katniss. Legal na inampon na siya na mag-asawang Garnier ilang linggo bago siya makatungtong sa France. At dahil baog si Andre, hindi na nagkaanak ang mag-asawa. Minahal siya ng mga magulang na parang tunay na anak. Mahal din niya mga ito. Kahit madalas na abala sa trabaho, palagi nagbibigay ng oras para sa kanya ang mag-asawa. Kagaya ngayon, sabay-sabay nilang pinanood ang video na ipinadala ni Katniss para sa kanya. Maaring bata pa si Alaric pero nararamdaman niyang hindi isang kapatid lang ang turing kay Katniss. Mas higit pa roon, higit pa sa pagiging best friend. Crush niya ang kaibigan. Noong una ay ayaw pa niyang aminin sa sarili pero nagawa rin ng lumaon. Hindi nga lang niya maamin sa iba dahil napakabata pa nila at malamang napagtatawanan siya kapag sinabi niya. Isama pa na napakabata pa ni Katniss. Hindi pa iyon ang panahon para sa mga ganoon. Basta, ayaw ko siya maging kapatid dahil best friend ko siya pero hindi kapatid at hindi pwede mangyari iyon kahit kailan. Sabi na lang niya, saka lumabas na ng entertainment room at hindi alintana ang nanunudyong pagtatama ng mga tingin ng mga magulang. Surprised? Masayang wika ni Alaric nang sa wakas ay nagawa na rin niya magpakita kay Katniss. Ngayon ang high school graduation ng dalaga. Dahil college na siya at lubos sa pinagkakatiwalaan ng mga magulang, pinayagan siyang lumipad ng mga ito sa Pilipinas para i-surprise ang matalik na kaibigan. Ibinigay niya ang pumpon ng rosas na binili bilang isa sa mga regalo sa kaibigan.
pero hindi iyon tinanggap ni Katniss. Bagkus ay niyakap siya na mahigpit na mahigpit. "Oh my God, Rick! Dumating ka!" Umiti siya. "Congratulations!" "Salamat!" Kumawala ito sa yakap. Sa pagkakataong iyon ay tinanggap na nito ang bulaklak. "Maganda to, pero mas maganda ang katotohanang dumating ka para sa high school graduation ko. Best gift ever! You deserve it. Valedictorian ka na naman," wika niya, saka hinalikan ang noo nito. For years now, tanging flying kiss lang sa video ang naibibigay niya kay Katniss at ganito rin ang dalaga sa kanya. Sa tuwina ay masaya siya kahit hindi naman tuwiran na nararamdaman halik nito at hindi nahahawakan ang mga balat. Pero sa ngayon ay mas masaya siya na naglalapat na ang mga iyon at napakalapit ng katawan nila. "Rick!" sita ni Katniss sa ginawa niya. Napansin niyang namula ang pisngi ng dalaga. Apektado ba ito sa ginawa niya? Gusto niyang umasa dahil siya ay apektado roon. "What's wrong? Hindi ka naman dati naninita kapag hinahalikan kita ah. Saka, naalala mo ba noong bata ka pa? Gustong-gusto mo na hinahalikan kita. Gumagana pakiramdam mo. Bata pa tayo noon. Ngayon ay magka-college na ako at nandun ka na rin. Isa pa, nandito sina mama at papa. Baka kung ano isipin nila." Kumindat siya rito. "Don't worry, Mashri. Kilala ko ang mga magulang mo at hindi nila iisipin na masama ang halik na iyon. Unless, gusto mong bigyan ng iba pang kahulugan iyon." Bumuntong hininga ito. "Hindi sa ganoon, kaya lang, syempre iba pa rin. Mabait sina mama at papa, pero hindi ko kabisado ang utak nila. Paano kung ibang isipin nila? Sinabihan ako na hindi pa ako maari mag-boyfriend hanggat hindi pa ako nakaka-graduate ng college. Ayaw kong sirain ang tiwala nila sa akin, Rick. Mahal na mahal ko sila at ayaw kong biguin sila." Tumango si Alaric. Naiintindihan niya si Katniss. Tama naman ang dalaga at sa tingin niya, hindi pa rin ngayon ang tamang oras para sa kanilang dalawa. Ngayong lumalaki na sila, napagtanto ni Alaric na higit pa sa pagkakakrush ang nararamdaman para kay Katniss. Mahal na niya ito. Napatunayan niya iyon nang minsan tanungin ang mga kaibigan na may nobya na kung anong pakiramdam na nasa ganoong relasyon. At ganoon ang nararamdaman niya kay Katniss. Masaya siya kapag kasama ito. Lumalakas ang tibok ng kanyang puso at gustong-gusto niya ang pakiramdam kapag magkasama at magkalapit sila. In love na siya kay Katniss. Pero kagaya ng dati, hindi pa rin iyon ang tamang oras. Ayos lang iyon, Alaric. Love waits naman, 'di ba? Willing naman siya maghintay para kay Katniss. Ganoon kalaki ang pagmamahal niya sa dalaga. "This is so grand, Rick! Paano ba ako magpapasalamat sa'yo?" Halos maiyak na si Katniss habang sinasabi ang mga iyon. Sa ngayon ay nasa Paris, France sila kung saan nakabase si Alaric mula ng ampunin ng mag-asawang Garnier. Nasa Paris kasi ang maraming business ni Andre na nakalinya sa mga chain of restaurants at distillery. At dahil alam ni Alaric na matagal ng pangarap ni Katniss na makapunta sa Paris, iyon ang graduation gift niya ngayon nakapagtapos ito bilang cum laude sa UP Los Baños sa kursong agriculture. Isama pa na dahil college graduate na ang dalaga, pinayagan na ito ng mga magulang na lumabas ng bansa na sila lamang dalawa magkasama. "Alam mo naman na pwede na sa akin ang kiss," sabi niya sa kangumuso. Natatawang mahinang tinampal naman ni Katniss ang mga labi niya. Pero tinupad nga nito ang hiling niya. Hinalikan siya nito. Sa pisngi nga lang. "Hanggang dyan lang dapat," wika naman ito. Saka hinawakan ang kamay niya. Sabay sila naglakad sa isang malaking public green space sa Paris kung saan makikita ang Eiffel Tower. Ipinangako niya rito na magtutour sila sa tower pero mamaya pang gabi. Dahil mas maganda raw ang view doon sa ganoong oras. Isama pa na may sorpresa siya para dito sa oras din na iyon. Masyadong konserbatibo si Katniss. Parehas niya. College graduate na ang dalaga pero hanggang ngayon ay hanggang noo o halik lang sa pisngi ang nakukuha nila sa isa't isa. Minsan ay hindi niya maiwasang ma-frustrate lalo na at nitong mga nakaraang taon ay madalas na sila nagkikita. Dahil malaki na si Alaric at kumikita na, naging madali na ang bisitahin si Katniss. Siya na kasi ngayon ang nag-handle ng business ng mga magulang. At mula ng unang beses na piniyagan ng mga ito na magbiyahe sa Pilipinas,
Taon-taon niyang binibisita si Katniss. Tuwing bakasyon niya sa kolehiyo, ginagawa iyon noon. Welcome naman siya sa asyenda ng mga nag-ampon sa dalaga, kaya walang problema ang accommodation sa kanya. Naging mas maayos din ang communication nila sa isa't isa. Nauso na kasi ang internet at sa pamamagitan ng email ay madali na nilang nasasabi ang tungkol sa isa't isa. Mayroon na ring video chat kaya hindi na kailangan pa magdala ni Katniss ng videotape para makita lang niya itong gumagalaw. Halos araw-araw ay ginagawa nila iyon. At kahit ganoon, hindi pa rin niya magawa magsawa sa dalaga. Gustong-gusto ni Alaric na nakakausap niya si Katniss. Masayang-masaya siya kapag nakikita at nakakausap si Katniss. At kahit na hindi pa rin ganoon ka-intimate ang halik na ibinibigay nila sa isa't isa, he appreciated and loved it too. Pero hopefully, sa susunod na mga oras ay hindi na lang basta halik pambata ang maibibigay nila sa isa't isa. Siguro ay matalik na kaibigan lang ang turing sa kanya ni Katniss. Pero hindi siya. Hindi ganoon ang turing niya sa dalaga. Sa nakalipas na mga taon ay napatunayan niya iyon. Dahil higit ang pangungulila niya kay Katniss sa kalungkutang nararamdaman nang mawala ang pamilya niya, lalo niyang napatunayan iyon sa pag-ayaw niya na maging kapatid ito at ang kagustuhan na gumawa ng paraan para lang magkausap sila kahit mahirap iyon gawin. Mahalaga ito sa kanya, pero masigit pa iyon sa pagpapahalaga sa isang kaibigan. Mahal niya si Katniss. Ang dalaga ang nagbibigay ng buhay sa mundo niya at kahit mahirap ang magiging relasyon nila kung sakali, willing siyang gumawa ng paraan para maging maayos iyon. Basta makuha lang niya ang pagmamahal ng dalaga, ang puso nito. Gagawin niyang lahat para hindi na mailang si Katniss sa kanya kapag hinahalikan nito at hindi na ring halik pambata ang maigawad nila sa isa't isa. At uumpisahan ni Alaric ang lahat sa gabing iyon. Graduate na si Katniss ng kolehiyo. Hindi ba't ang dalaga ang nagsabi sa kanya na kapag nakagraduate na ng kolehiyo, doon pa lang ito papayagan na mag-boyfriend ng mga magulang nito? Inirerespeto niya iyon, kaya nararapat lang na siya ang maging una at huli maging boyfriend ni Katniss. Mahal na mahal niya ang dalaga at gagawin ang lahat para dito. Umuwi muna sina Alaric at Katniss sa mansyon ng mga Garnier sa Paris kung saan tumutuloy si Katniss para magbihis. Sinabi ni Alaric na ititreat niya ang dalaga ng dinner bago nila akyatin ang Eiffel Tower. Isinuot ni Katniss ang regalo niyang damit na lalong nagpaganda sa maganda ng anyo nito. Simple lang ang ginawang ayos ng taga-ayos ng mama niya na inutusan para ayusan ito. Pero napakaganda pa rin ng dalaga. Si Katniss ang pinakamagandang babae na nakita niya. Kaya naman parang hinahabol ng kabayo ang tibok ng kanyang puso habang tinitingnan ang dalaga. Hindi ba sobrang ganda naman yata ng ayos ko ngayon para lang sa isang dinner? Saan bang restaurant mo ko dadalhin at ganito kaganda ang pinagawa mo sa akin? Parang hindi pa komportable si Katniss na lumabas ito mula sa kwarto. Samantalang siya naman ay halos luluwa na ang mga mata sa pagtingin sa dalaga. Bakit? Ayaw mo ba? Sa bagay, kahit naman suotan ka pa ng sako, maganda ka pa rin. Kinindatan pa niya ito. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan pa iyon bago niyayang sumakay sa limousine na maghahatid sa kanila papunta sa restaurant na hindi biro ang halaga nang nirentahan pa niya para lang sa dinner na inihanda para kay Katniss. Godric! Ganito ba talaga ako ka-special sa'yo? Para gawin mong lahat ng ito sa akin? Hindi makapaniwalang wika ni Katniss nang makita kung saan niya ito dinala. Hindi mo na kailangan tanungin yan, Anis. Alam mo naman na ikaw ang pinaka-espesyal na babae para sa akin. Sobra-sobra ito para sa isang matalik na kaibigan. Hindi ba mahirap gumawa ng reservation sa restaurant na ito? Mukhang napaka-exclusive nito. Nasa second floor sila ng pamosong restaurant sa Eiffel Tower. At tama si Katniss, mahirap gumawa ng reservation sa restaurant na iyon. Kapag anak ka ng isa sa mga may-ari nito, hindi mahirap iyon. So, shall we sit down, Ma Cherie? Ngumiti si Katniss, pero napansing hindi umaabot ang ngiti na iyon sa mga mata ng dalaga. Napaisip tuloy si Alaric kung masama bang pakiramdam nito o kung may mali sa ginawa niya. Hindi mo ba ito gusto, Anis? Umiling ito. Siyempre gusto, kaya lang sobra-sobra pa rin para sa'yo. Huwag mong isipin ang tungkol doon. You deserve everything in this world, Anis. Ibibigay ko ang lahat na makakapagpasaya sa'yo. Para lagi ko nakikita ang matamis mong ngiti araw-araw.
Basta bangiting iyan ay ibibigay mo lang exclusively sa akin. Gusto sana niyang idugtong. Right, sabi nito, hindi na nagreklamo pa. Umorder sila at maya-maya ay kumain na. Pagkatapos kumain, ay niyaya niya magsayaw si Katniss. Pumayag ito. Their bodies became close while dancing. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Alaric habang ginagawa iyon. He really loved it whenever he got this close to her. Ipinikit niya ang mga mata at tinamnam ang bawat sandali. Nang magmulat siya, ay nagkasalubong ang mga mata nila ni Katniss. Nakangiti ang mga mata ng dalaga. Mukhang masaya ito. Masaya na rin siya, pero lalo siyang sasaya kung magiging matagumpay ang plano niya ngayong gabi. Bumaba ang tingin ni Alaric sa mapupulang labi ni Katniss. Ilang beses na ba niyang pinangarap na halikan iyon? Ngayon ay pagkakataon na niya sa napakaromantikong lugar na iyon. Walang pag-aalinlangan na hinalikan niya ang mga labi nito. Kagaya ng inaasahan, magiging mas masarap nga ang kanyang pakiramdam nang nahalikan na niya si Katniss. Napakatamis ng labi ng dalaga. Nararamdaman na niya na sa paunti-unting paghalik ay maa-addict din siya roon. Pero napatigil siya nang maramdaman na tila naniga si Katniss sa paghawak sa mga kamay niya sa ginawang iyon. Kumunot ang noo ni Alaric. Anis, what's wrong? Kumawala ito mula sa pagkakahawak niya. Rick, this is all wrong. Ang lugar, ang pag-aasikaso mo sa akin, lalo ng paghalik mo sa akin sa mga labi ngayon. Best friend lang kita, alam mo naman yun, diba? Oo, pero paano kung i-level up natin ang relasyon natin? Wala namang masama, diba? Graduate ka na, at sinabi mo sa akin na kapag graduate ka na ng college, pwede ka na mag-boyfriend. Huminga si Katniss ng malalim at diretsong tumingin sa kanya. Alam ko, pero hindi pwede ikaw yun, Rick. I am already in love with someone else. 9 years later, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pa nating sunduin ang bilyonaryong best friend mo, samantalang kayang-kaya niya mag-rent ng Jaguar para lang sunduin siya. Yamot ng wika ni Marlon habang nasa biyahe sila papunta ng Naiya. Nang sabihin ni Katniss sa nobyo kahapon ang tungkol sa planong pagsundo kay Alaric sa airport dahil bibisita muli sa Pilipinas ay naasar si Marlon. Marami raw itong trabaho para unahin ang mga ganoong pagsundo. Pero hindi siya marunong mag-drive at ang driver naman ng pamilya nila ay kailangan ng mama niya sa araw na iyon. Kaya si Marlon lang inaasahan niya. Ganoon pa man ay pinagbigyan siya ng nobyo. Alam mo naman na special siya sa akin, Marlon. Simula pagkabata ay magkakilala na kami. Best friend ko siya at ilang buwan na rin mula nang huli kami magkita. Kaya na-miss ko siya. Gusto ko ako mismong sumundo sa kanya. Whatever, mukhang yamot pa rin si Marlon. Napabuntong hininga na lang siya. 2 taon na rin mula na maging magnobyo sila at kabisado na niya ang ugali ni Marlon. Mainitin ang ulo at hindi man ito aminin, ramdam niya na naaasar ito kay Alaric. Naaasar ang kanyang nobyo dahil sa tingin niya ay na-insecure ito sa best friend niya. Nauunawaan naman ni Katniss si Marlon kung bakit ito nai-insecure kay Alaric. Bilang isang lalaki, nasasagi ni Alaric ang ego nito kahit wala naman talagang ginagawa ang kaibigan niya. Sa yaman kasi ng kanyang best friend at sa gwapo, parang lahat yata ng lalaki ay mai-insecure. Pero para sa kanya ay wala talagang dapat ika-insecure si Marlon. Hindi man ganoon kayaman at kagwapo si Marlon ay mahal niya ito. 2 taon na ang tinagal na relasyon nila ni Marlon. Ang akala niya noon, pagkatapos na ma-fall out of love sa unang boyfriend na si Cesar, ay mahihirapan siyang umibig muli. Pero nagkamali siya. Naging madali lang sa kanyang umibig mula na makilala si Marlon. Kagaya ni Katniss, nagmamay-ari din ng hasyenda ang pamilya ni na Marlon. Nagkakilala sila sa isang party noong mga panahon nagkakalabuan sila ng unang nobyo. Dahil pareho may interes sa paghahasyenda, nag-click sila ni Marlon. Hindi nagtagal, matapos masira ang relasyon nila ni Cesar, ay niligawan siya nito at naging maayos ang lahat sa kanila. Maaring may flaw si Marlon, pero natatakpan iyon ang pagmamahal niya rito. Iniintindi na lang niya ang nobyo sa mga panahong mainit ang ulo nito. Isa pa ay may kasalanan din naman siya. Pinilit niya si Marlon kahit alam niyang abala ito. Nakarating sila sa Naiya na matiwasay.
Eksaktong kakalanding lang ng jet ni Alaric nang dumating sila roon. "Rick!" tawag niya nang makitang matalik na kaibigan. Hindi nakataka-taka na makita agad ni Katniss ang matalik na kaibigan sa lawak ng airport. Paano kasi ay sobrang nag-stand out si Alaric mula sa mga tao roon. Hindi pangkaraniwan para sa isang Filipino ang tangkad ng binata sa 6 feet. Pinagtitinginan din ito ng mga tao, hindi dahil sa tangkad, kung hindi dahil na rin sa gwapong muka. Mula sa magulo pero tila kay sarap suklayin na buhok, maitim na mga mata, matangos na ilong, at isama na rin ang perpekto yata mga labi. Kapansin-pansin din ang maitim pero makinis itong kutis. Kung lalaki nga lang si Katniss ay mai-intimidate at mai-insecure siyang tingnan si Alaric. Para kasing wala na makakapantay sa kagwapuhan nito. Nagliwanag ang mukha ni Alaric nang makita siya. Ipinahawak nito agad sa personal assistant ang mga hawak at tumakbo palapit sa kanya. "I've missed you, Anis." Wika pa nito bago siya niyakap na mahigpit at hinalikan sa noo, kagaya ng madalas na ginagawa kapag nagkikita sila. "I've missed you too." Totoo ang sinabi ni Katniss sa best friend. Ilang buwan din silang hindi nagkita dahil sa trabaho ni Alaric bilang isang international businessman. Isa ito sa mga nagmamay-ari ng Child Care Group of Companies o CCG, isa sa mga matagumpay na kumpanya sa buong mundo. Halos lahat yata ng bansa ay may business ang anim na nagtatag niyo na kapwa nakasama rin niya sa bahay ampunan, ang Child Care Orphanage, kung saan kinuha ang salitang child na naging pangalan ng itinatag na kumpanya ng anim na magkakaibigan na kabilang nga si Alaric. Isa iyon sa naging dahilan kung bakit abala si Alaric. Hands-on ang binata sa mga business ng CCG dahil isinali na rin doon ang mga business na itinatag ng pamilyang umampon dito. Sa New York ang main office ng CCG, pero madalas ay pabalik-balik ito sa Pilipinas at sa France kung saan madalas ay personal na binibisita rin ang mga umbrella companies. Ang kumpanya na isinali nito sa CCG. Si Alaric na rin ang in-charge sa mga negosyong iyon dahil na rin sa mas may alam ito roon. At ngayon kahit bumisita ang binata sa Pilipinas ay alam ni Katniss na magiging abala pa rin ito. Malaki rin kasi ang saklaw na business ng CCG sa Pilipinas at may ilang business din itong pinamamahalaan sa bansa. Ganoon pa man, marami pa ring oras si Alaric para sa kanya. Kapag birthday niya ay palagi itong umuuwi ng Pilipinas. Ngayon ay birth month niya. Pero mahigit 3 linggo pa bago ang mismong araw ng kanyang birthday. Pero umuwi na agad ito. Ang sabi ng binata ay namimiss na raw siya nito kaya inagahang umuwi. 1 buwan daw ito namamalagi sa Pilipinas. Sa ngayon ay may sarili ng condominium unit si Alaric sa Pilipinas. Pero sa tuwina ay madalas na nagsastay ang binata sa hasyenda ni Katniss. Pabor naman doon ang kanyang mga magulang. Kagaya ng araw na iyon. May 2 araw daw na bakasyon si Alaric bago sumabak sa trabaho niya sa Maynila. Kaya ninais na gugulin iyon sa Tarlac kung nasaan ang hasyenda nila. Iyon din ang dahilan kung bakit ginusto niyang sunduin si Alaric para sabay na niyang maisama ito papunta sa hasyenda. Pero gaano man ka-excited na makasama uli ang matalik na kaibigan, alam ni Katniss na may mali sa ginawang pagsalubong ni Alaric sa kanya. Oo, sanay siya na ganoon ang pagsalubong ng binata, but he had to be discreet too, lalo na at malapit lang si Marlon. Nagpatibay lang ang pag-aalinlangan ni Katniss nang tumikhim si Marlon. Nang tumingin siya sa nobyo, ay napansin naging madilim ang mukha nito, halatang hindi natuwa sa ginawa ni Alaric. "Oh, I'm sorry Marlon, nandito ka nga pala." Nakipagkamay si Alaric sa nobyo niya dahil madalas nang bumibisita, nakikilala nito ang nobyo niya. Kagaya ni Marlon, civil lang si Alaric. Ganoon din ang kaibigan sa dati niyang nobyo. Hanggang civil lang at hindi humahantong sa pakikipaglapit sa isa't isa o pagiging magkaibigan. May ideya si Katniss kung bakit hindi iyon humahantong sa ganoon, pero may ideya lang siya, ayaw niyang pakaisipin. Breakfast in the garden ang pinahanda ni Katniss sa kasambahay nila ng umaga na iyon. Dahil nasa bahay nila si Alaric, gusto niya na maging espesyal ang lahat. Isama pa na paborito rin nitong kumain sa garden ng villa. Wala ang mga magulang niya ng araw na iyon. Parehong maagang umalis
dahil may aasikasuhin sa Maynila. Nagkita at nagkausap naman na ang mga ito at si Alaric kagabi kaya okay lang iyon. Sa ngayon ay tulog pa ang binata pero nag-aasikaso na siya. Gusto niya maging handa ang lahat pagising nito. Everything was settled when she heard a car came. Nang tingnan kung kanino ay napansin niya na kay Marlon iyon. Pinuntahan niya ito. Anong ginagawa mo rito? Ang aga-aga ah, wala ka bang trabaho? Wala silang usapan na makikita ni Marlon ngayong araw. Ang alam niya ay abala ito sa asyenda at kung magpapakita man sa kanya, sa hapon pa iyon. Meron, pero masama ba na dalawin kita? Wika nito at sinimulang halikan siya. Sinubukan ni Katniss sa tugunin ang mga halik ng nobyo pero inalala rin na nasa labas sila at malapit sa garden. Maaring may makakita sa ginagawa nila at hindi niya gusto iyon. May pagka-conservative din kasi siya. Enough, Marlon! Pagpapatigil niya sa nobyo. Halatang nainis si Marlon pero pinilit na hindi ipahalata. Tumingin ito sa hardin ng bahay nila. You prepared breakfast in the garden? Tumango siya. Nandyan si Alaric at... Sabihin mo nga sa akin, bakit pa importante sa iyo ang best friend mo na yan? Samantalang ako na boyfriend mo, hindi mo man lang masurpresa ng ganyan. Huminga siya ng malalim. Pag-aawayan pa ba natin to, Marlon? Alam mo na best friend ko lang si Alaric at ikaw ang boyfriend ko. Syempre mahalaga ka sa akin. Pero dahil matagal na kami magkakilala, may espesyal na party siya sa akin. Hindi ko itinatanggi iyon. Noong bata pa ako at pakiramdam ay mag-isa sa bahay ampunan, siya lang ang tanging gusto kong makausap. Siya ang pinaka nakakasundo ko kaya malaki ang bond namin sa isa't isa. Isa pa ay minsan lang siya umuwi ng Pilipinas. Siguro naman ay acceptable reason na iyon para gawin espesyal din ang mga araw na pagbisita niya. Nagtangis ang mga bagang ni Marlon. Fine, pero sana kasi ay ginagawa mo rin ito para sa akin. You never treated me this special, you know? Ha? Well, hindi ka naman mahilig sa mga ganito, 'di ba? Saka kung gusto mo, pwede ka naman mag-request. Kahit ilang taon na rin sila nag-e-effort para kay Marlon kumpara sa ginagawa niya kay Alaric. Ang sa kanya naman, ang akala niya ay hindi mahilig sa mga ganoon si Marlon. May pagkaseryoso kasi ito. Well, ngayon ay magre-request ako. Pwede ba akong sumama sa breakfast date nyo? Napalunok siya pero tumango rin ito. Tama lang siguro na madalas na magkasama ang dalawang lalaki. Sa nakalipas na mga taon, kahit maayos naman, ay hindi niya gusto ang response ni Alaric sa mga naging nobyo niya. Madalas na civil lang kasi ito. Hindi nakikipag-bonding at nakikipagkwentuhan kahit na ba minsan ay nakikita nang nag-e-effort na ay sa parte ng mga nobyo niya. Siguro naman ay magagawa na niyang ayusin iyon. Susubukan niya makipag-bond kasama ang dalawang lalaki. Noon ay gusto rin niya mangyari talaga iyon. Kaya lang ay madalas na maraming hadlang. Lalo na at bihirang umuwi si Alaric ng bansa at hindi naman siya palabiyahe papunta sa ibang bansa. Pero kapag nandito ang binata, nasa kanya lang ang buong atensyon nito. Niyaya ni Katniss si Marlon na pumunta sa garden. Natakam ang nobyo sa mga pagkaing pinahanda niya kaya nagsabi ito na mauuna nang kumain. Hinayaan niya ito dahil hindi niya sigurado kung anong oras ba magigising si Alaric. Baka matagal pa at mukhang gutom ng nobyo kaya hinayaan na lang niya. Pinagsisilbihan ni Katniss si Marlon na magsalita ito. Ang sarap pala ng ganito, no? Ha? Anong ibig mong sabihin? Na ikaw, nagsisilbi ka sa akin, tugon ni Marlon. Natahimik si Katniss. Naalalang hindi nga pala niya na pagsisilbihan ng ganoon si Marlon. Sa ilang taon na pagsasama nila ay hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Paano naman kasi ay sa restaurant sila madalas sa kumakain at kapag susubukan na pagsisilbihan ang nobyo ay ginagawa na nito iyon bago pa niya magawa. Hindi kasi si Marlon ang tipo ng lalaki na gustong may babae gagawa ng lahat para dito. Sa totoo nga lang, ngayon lang ito nag-inarte sa kanya ng ganoon. I could get used to this, you know? Sabi nito. Saka tumaas ang isang kilay. Napansin niya nakatingin si Marlon sa direksyon na taliwas ng sa kanya. Kaya hindi niya alam kung may nakita ang nobyo na nakapagpataas ng kilay nito. Akmang titingin na sana siya sa direksyon kung saan nakatingin si Marlon na magsalita ulit ito. Kung magpakasal na kaya tayo, nabigla si Katniss sa sinabi nito.
Ano ba ang mayroon at tila nagkakaganoon si Marlon? Ganoon pa man ay napaisip siya. Hindi na sila bumabata. Sa susunod na kaarawan niya ay 30 years old na siya. Matagal na rin naman ang pinagsamahan nila ni Marlon at wala na siyang makita pang iba na makakasama habang buhay kung hindi ang nobyo. Madalas sila nagkakasundo sa maraming bagay. Pareho silang may interes sa asyenda at magiging maganda kung mapapagsama nila iyong dalawa. Seryoso ka ba dyan, Marlon? Ginugulat mo ako. Puro ka sorpresa, kanina ka pa. Hinawakan ni Marlon ang kamay niya. Kat, I love you. Saka, kailan pa ba ako nagbiro sa'yo? Alam mo na seryoso akong tao. Hindi na tayo bumabata. At dapat nga ay lumalagay na tayo sa tahimik. Matagal na rin naman ang pinagsamahan natin. Kaya, anong sa tingin mo? I think it's time for us to get married. Napalunok siya. So Marlon was really proposing. Para sa isang babae, dapat ikiligin siya at makaramdam ng saya. Pero bakit wala siyang nararamdaman? Iyon ba ay dahil napaka-weird ng pagsasabi ni Marlon niyon sa kanya? Sa isang breakfast in the garden na hindi naman dapat ito kasali, wala man lang something sweet, something romantic, kagaya ng mga napapanood niyang proposal sa mga pelikula. Pero hindi ba at ayaw mo ng ganoon? Nang minsan ginawan ka ng ganoon ng isang tao, sa halip na umuo ka, iba pa ang sinabi mo, saad ng isang bahagi ng isip niya. Right, hindi dapat siya nag-iinarte. Hindi siya isang klase ng babae na makukuha sa mga cheesy na bagay. Kahit isama pa man doon ang isang romantic dinner sa City of Lovers, hindi siya ganoon. Hindi na kita kayang pakawalan pakat. Ikaw lang ang babae nakikita ko makakasama ko habang buhay. We are compatible in so many aspects. Bagay na bagay tayong dalawa. At alam kong hindi maayos ang pagpropose ko sa iyo sa ganitong paraan. Pero hindi naman iyon mahalaga, diba? Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa. So will you marry me? Huminga si Katniss ng malalim sa katumango. Tumayo si Marlon mula sa kinauupuan, sa kaniyakap at hinalikan siya ng mariin sa mga labi. Matagal din sila sa ganoong ayos nang tumigil si Marlon at umayos ng tayo. Pinaharap siya sa direksyon kung saan ito nakaharap. Hey Alaric, tamang-tama, kising ka na. May good news kami sa'yo ni Kat. We're getting married. Ngumiti si Alaric. Pero pansin ni Katniss na sa kabila niyon ay may pait sa mukha nito. Hindi. Ayaw niyang pansinin iyon pero pilit pa rin na nagpapakita sa kanya. Hindi pwedeng mangyaring hanggang ngayon ay ayaw niyang isipin. Hindi dapat siya nag-iisip ng ipag-aalala niya. After all, halos isang dekada nang lumipas. Nagka-girlfriend na rin ang binata. Kaya malaki ang tsansa na nalimutan na nito ang nararamdaman sa kanya. Hindi pwede maging posible na may nararamdaman pa rin si Alaric sa kanya kagaya ng kinakatakutan noon. Magkaibigan lang sila. Nililinaw niya iyon palagi rito. At matalino si Alaric, makakaintindi ito. Pero bakit tila nasaktan ng binata sa sinabi ni Marlon? At hindi man aminin, nasaktan din si Katniss nang makita ang tila nasasaktang mukha ng binata kagaya ng dati. At hindi niya gustong nasasaktan ito. Pero hindi rin niya gustong mahalin pa si Alaric na higit sa isang kaibigan. Funny, right? Ilang buwan pa lang ang nakalilipas nang sabihan ko si Nimbus na mag-move on sa galit niya kay Audrey. Pero ang totoo, ako pa lang hindi kayang mag-move on. Wika ni Alaric habang dire-diretsyong ininom ang bote ng alak na hawak-hawak. Kagaya na nakaugalian kapag may problema ang isa sa kanilang grupo at nasa Pilipinas, tumatambay silang magkakaibigan sa paboritong clubhouse resort, ang Cosa Blanca. May sariling private property kasi ang barkadahan nila sa lugar. Sa ngayon ay 4 sa kanilang 6 na magkakaibigan at nagtatag ng CCG ang present ngayong gabi. Siya, si Nimbus, Jonas at Ethan. Mula nang malaman ni Nimbus na nagkaanak ito sa asawang si Audrey, bihira nang umalis ang lalaki sa Pilipinas. Lalo na ngayong maayos na ang relasyon nito sa asawa at masaya na sa pamilya. Si Isto naman ay may appointment daw sa Pilipinas na magtatagal ng ilang araw. At si Jonas, hindi sigurado si Alaric kung bakit nandito talaga ito. Parang kabuti kasi si Jonas na pasulpot-sulpot na lang. Hindi ito hands-on sa CCG dahil mas gusto nitong i-practice ang pagiging doktor. Pero ngayon ay mukhang napapadalas ang pagbisita ng kaibigan sa Pilipinas. Umiling-iling si Nimbus. Well,
It takes time. It takes time? Easton snorted. Hindi ba't masyado na yata talagang matagal naghihintay ang kaibigan nating ito? Aba, naaalala ko pang kwentong tungkol sa Eiffel Tower at naaalala ko rin na napakatagal ng panahon nun pero hindi pa rin pala nawawala ang pagkahumaling niya kay Katniss. Pumalatak ito. Hindi ko lubos maisip. Samantalang yung mga babae, akong hinihintay. Saka, hindi ko yata nakikita ang sarili ko na magiging stick to one at alipin ng pag-ibig. Binatukan si Easton ni Jonas. Por favor, hindi lahat ng lalaki, babaerong kagaya mo. May mga lalaki rin na mas martir pa kaysa kay Mama Mary. At ang pinaka-example, si Alaric. I love her. Nasa bahay ampunan pa lang tayo. Nararamdaman ko, mahal ko na siya. Hindi ko kayang mawala siya. Kahit may mahal na siyang iba at matagal na niya nasupalpal sa akin iyon, parang wala pa rin akong pakialam. Hindi niya yata mababagong lahat. Gusto kong subukan na mag-move on pero hindi ko magawa. Kumuha ng bagong bota si Alaric at tinungga uli iyon. Kahit malayo kami sa isa't isa, madalas siya pa rin ang hinahanap ko. Kinausap niya ang mga kaibigan na makipagkita dahil kailangan niya ng pwede maging outlet sa sakit na nadarama. Hindi niya matanggap ang nalaman kaninang umaga tungkol kay Katniss. Ang akala niya noon, ang tanggihan ng dalaga ng pag-ibig niya ang pinakamasakit. Pero ngayon narinig na magpapakasal na ito at maaaring mawala na talaga siya ng pag-asa, ang pinakamasakit pala sa lahat. Gulong-gulo ang isip ni Alaric sa nalaman. Kaya sa halip na gugulin ang 2 araw na pahinga, sa siyandali na Katniss ay naisipan na niya lumuwas ngayon. At nakipagkita nga siya sa matatalik na kaibigan na maswerte ang iba ay nasa bansa ngayon. Kaya nailabas niya ang mga hinaing. Bukod kay Katniss, ang 5 lalaki ang itinuturing niya mga tunay at matatalik na kaibigan. Maswerte talaga na kahit nagkakahiwa-hiwalay ay nagkaroon pa rin sila ng komunikasyon. At ngayon, hindi basta-basta ang komunikasyon at pagkakaibigan lang ang nabuo nila. Nabuo rin nila ang isa sa pinakamalaking group of companies hindi lang sa buong Pilipinas, kung hindi pati na rin sa buong mundo. Tama si Alaric. Martir nga siya para mahalin si Katniss ng ganoon. Pero kahit ano ang gawin, hindi niya magawang lumayo. Si Katniss ang buhay niya. Ang dalaga na ang nakatatak sa puso at isip niya mula pagkabata pa lang nila. Ito ang babaeng pinanabikan niyang makausap, makasama at malapitan. Kahit na tinanggihan ni Katniss ang kanyang pag-ibig noon, hindi pa rin niya nagawang lumayo rito. Sinubukan naman niya na mag-move on. He dated other girls. Alam iyon ni Katniss at ng mga kaibigan. Pero alam ng mga kaibigan niya na ginawa lang iyon para subukan na ialis ang focus kay Katniss. Parang fling kumbaga. Panandali ang aliw lang sa mga sakit na dinanas sa matalik na kaibigan. Ganoon pa man, kahit na nagkaroon ng dalaga ng relasyon sa ibang mga lalaki, hindi pa rin niya ito malimot-limot. Para siyang nakulam at hindi na siya makaalis doon. Hinanap-hanap pa rin niya si Katniss sa kabila na nangyari sa kanila mahigit na 9 taon na nakalilipas. Sa kasamaang palad nga lang, kahit nararamdaman na pinananabikan din siya nito ay hanggang pagkakaibigan lang sila. Nanatili pa rin iyong ganoon sa nakalipas sa mga taon. Isang kaibigan lang ang turing ni Katniss sa kanya, hindi isang kaibigan. Kung pang ilang bote na niya ng alak ngayon, iyon din ang ilang beses na pinaulit-ulit niya iyang sinasabi Pansin nyo, umiling-iling ulit si Nimbus at tumingin sa relo. Mga brod, mag-aalas 10 na. Patay na naman ako kay misis ko nito eh. Iba na rin talaga kapag may asawa no? Parang teenager na may curfew. Hindi na siguro ako papatali. Ayaw kong matulad dito kay Nimbus. Mukhang hindi mapakali komento pa ni Easton. Paano nga ba yan? Bakit ba hindi natin malutas-lutas ang problema ni Alaric samantalang 1 dekada na yata niyang pinoproblema ito? Kung may gamot nga lang para makapag-move on, naibigay ko na sa kanya. Wika naman ni Jonas. Kung nandito lang si Riker, siguro may solusyon na tayo. Silang dalawa ang magaling na magbigay ng payo Sila ang nakalutas ng problema ko dati. Sa kasamaang palad, si Alaric ang may problema ngayon at si Riker naman ay may importanteng pag-uusap kasama ang mga magulang. Wika ni Nimbus. Pero may naiisip ako na paraan. Ano naman iyon? Tanong ni Alaric. Dahil kaibigan kita, updated ako sa buhay mo.
Alam kong kahit madalas na malayo kayo ni Katniss sa isa't isa, hindi mo pa rin siya kayang pabayaan. Paano kaya kung ngayon na ang tamang oras na gawin mo iyon? Subukan mo na talagang lumayo sa kanya. Huwag siyang kontakin para makapag-isip-isip ka, sagot ni Nimbus. Ang ibig mo bang sabihin ay maglagay ng space sa pagitan nila? Tanong ni Jonas. May point ka doon, Nimbus. Tutal, kahit sinubukan ni Alaric na i-divert ang puso niya sa iba, hindi pa rin naman napalitan iyon. Siguro ay dahil kahit subukan niya, focus pa rin siya kay Katniss. Kahit may kasamang babae, kapag tumawag ang best friend, nalimutan na niya iyon. Always on the go siya. Hindi niya magawang lumayo sa best friend niya. Kailangan niya nga ng space. Kailangan nga iyon sa isang relasyon. At kailan ka pa nagkaroon ng kaalaman sa relasyon? Hindi ba't hindi ka pa naman nagkaka-girlfriend sa buong buhay mo? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Easton kay Jonas. Sandaling nagtaka rin si Alaric. May pagkaromantiko kasi si Jonas at palaging sinasabi na kapag nagkaroon na siya ng girlfriend, sisiguruhin iyon na ang papakasalan. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito natatagpuan iyon hanggang ngayon. Nagkibit-balikat lang si Jonas at hindi pinansin si Easton. Yun kasi ang problema kay Alaric, yung feelings at puso niya. Masyado lang nakafocus kay Katniss. Simula pagkabata, hindi na sinubukan pang mag-drift. Kahit nasaktan, hindi nag-detour. Parang karera kumbaga, dinire-diretso lang. Dumaan nga sa mga toll plaza, pero saan pa rin ang punta? Eh di doon sa dulo, kahit na alam naman na hindi ito makapasok doon. Ayan, hindi tuloy nakita na may pader pala na nakaharang na sinasabing dead end niya. Kaya nasasaktan, sermon pa ni Nimbus, saka tumingin kay Alaric. Hindi naman sa dinediscourage ka namin sa pakiramdam mo. Kaya lang, ilang beses ka nang nasaktan ng dahil sa kanya at hindi na makabubuti iyon. It's finally time to move on. Makipag-date ka sa ibang babae. Yung seryoso ha? At subukan na huwag siyang kausapin para malimutan mo na nag-e-exist siya. Malaki na si Katniss. Mag-aasawa na nga siya eh. Wala na mangyayaring masama sa kanya. Kung hindi mo man siya makamusta, hindi na siya iiyak kung hindi man kayo magkasama o hindi mo man lang mahalikan. Hindi umiikot ang mundo sa kanya, kaya dapat ganoon din ang isipin mo. Hindi titigil ang pag-ikot ng mundo kung mawala ka man sa buhay niya. You'll survive without her. Kung natatakot ka, nandito kami lahat sa tabi mo. Tutulungan ka namin. In all fairness, may point din naman ang mister natin dito sa grupo. Hindi ba't sinubukan mo naman na magtapat sa kanya? Pero nabaliwala lang. Kung nangyari yun sa akin, baka hindi ko napatawad ang babae. Kahit gaano man kami ka-close, just move on and get over it. Huwag mo siyang bigyan ng satisfaction na panonood sa naghihirap ka ng dahil sa kanya. Si Isto naman ang nagsalita. Dahil mayroon ka ring pusong nasasaktan, may kailangan ka ring ingatan. Get over it. Tama na ang maraming taon ng paghihintay na wala naman talagang kapupuntahan. Tumangutango naman si Jonas. Napabuntong hininga si Alaric sa sinabi ng mga kaibigan. Hindi niya sigurado kung makikinig siya sa mga ito. Sa buong buhay niya, nanatiling positibo ang kanyang outlook sa buhay. Iyon kasi ang madalas sa pangarap sa kanya ng mga tunay na magulang noong nabubuhay pa. Kapag daw nanatili kang positibo sa mga bagay, magiging positibo rin lahat sa buhay mo. Magiging maayos ang lahat. Kaya siguro, hindi rin siya nahirapan na mag-move on noong mawala ang pamilya niya. Ganoon din siya noong iniwan ni Katniss. Pero sa kaso namang iyon, well, hindi talaga siya nag-move on. Nanatili pa rin kasi siyang positibo na isang araw, maaaring makita rin siya nito. Walang negative vibe sa katawan ni Alaric. Naging maayos naman kasi siya sa nakalipas na mga taon. Dahil sa pagiging positibo rin ang nangyari sa buhay niya. Mayaman at mabait na umampon sa kanya. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at sa ngayon nga ay isa na sa may-ari ng pinakamalaking group of company sa buong mundo. Isa lang naman ang naging kamalian niya sa pagiging positibo. At iyon nga ay ang maging positibo pa rin na balang araw mapapagtanto ni Katniss na siya ang nararapat dito. Na isang araw, magigising ito na siya ang nababagay dito. Pero mukhang hindi na nga darating iyon. Sapat na ang halos isang dekada na umasa. Oras na siguro para maging negatibo sa isang bagay. Oras na para talagang totoong mag-move on. May napili ka na bang date para sa kasal natin? Napatigil sa pagsubo si Katniss nang marinig ang tanong ni Marlon.
Kasalukuyan silang nasa isang sikat na restaurant sa bayan nila at nagde-date. 2 araw nang nakalilipas nang alokin siya nito na kasal. Sa totoo lang, gusto ko rin sanang i-open yan sa iyo. Hindi pa ako nakakapili. At ang gusto ko sana, kasama natin ang mga magulang natin sa pagpili. Laking tarla ka at alam mo naman siguro ang proseso ng kasalan dito. Nalungkot ang mukha nito. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong mamanhikan ako sa inyo? Kumunot ang noo niya. Bakit hindi? Hindi ba't ganoon ang tradisyon? Kailangan nating sumunod doon. At ano, makikisawsaw ang parehong parties? Hindi magandang idea iyan sa tingin ko. Ang gusto ko ay tahimik na kasalan lang. Yung sa munisipyo lang. Siguro kapag inamin natin sa mga magulang natin ang tungkol sa kasal, hindi sila papayag na basta-basta lang iyon. Gusto ko sanang gawin muna natin ang sekreto. At kapag natapos na iyon, saka natin sasabihin. Ayaw ko ng malaking selebrasyon. Ayaw ko ng maingay, alam mo yun. Pumuntong hininga si Katniss. May punto si Marlon. Pareho silang iisang anak ng kani-kanilang pamilya at hindi papayag ang mga ito na hindi bongga ang kasalan kapag sinabi na nila ang kanilang planong pagpapakasal. Hindi pa niya kasi naaamin sa mga magulang ang tungkol sa planong pagpapakasal dahil hindi pa rin naman nila plansyado ni Marlon ang lahat. Gusto muna niyang sabihin ng nobyo ang araw kung kailan mamamanhika nito bago niya sabihin sa mga magulang ang plano. Pero gustuhin man niya ang gusto ni Marlon, ayaw niyang ipagkait sa naging mga magulang ang impormasyon na iyon. Malaki ang pasasalamat dahil naging maayos ang buhay niya ng ampunin ng mga ito. Nakapag-aral siya at nagkaroon ng magandang kinabukasan. Minsan pa nga, naiisip niya na baka naging blessing in disguise ang nangyaring sunog na kumitil ng buhay ng tunay na mga magulang. Noon kasi ay sa squatters lang sila nakatira at naaalala pang lasinggero ang kanyang ama. Nag-iisang anak lang siya. Pero ramdam niya ang hirap ng buhay. Kung hindi nangyari iyon, hindi niya mararanasan ang buhay na mayroon siya ngayon. Naging napakabait ng mga nag-ampon sa kanya. Legal na inampon pa siya. Mahal na mahal siya at ganoon din siya sa mga ito. At gusto niyang ibalik lahat ng mga ibinigay na naging mga magulang at masunod ang gusto nila. At alam ni Katniss, kapag sinunod niya si Marlon, hindi matutuwa ang mga ito sa kanya. Ayaw niyang mangyari iyon. Pero hindi natin ito pwede ipagkait sa mga magulang natin. Magiging kasiyahan nila makita na ikakasal tayo. Kapag ginawa natin iyon, siguradong hindi nila irerespeto ang gusto natin. Tumayo ito, mukhang nag-init ang ulo. Kung bakit ba naman kasi ang conservative mo? Pwede naman kasi kitang hindi idaan muna sa mga ganito kung pumapayag ka lang sa lahat ng gusto ko. Napatayo rin si Katniss sa sinabi ni Marlon. Ayaw niyang gumawa ng eskandalo, lalo na at nasa pampubliko silang lugar. Nagiinit din ang ulo niya sa sinabi ng nobyo. Anong pinapalabas mo? Na kaya mo lang ako papakasalan dahil ang gusto mo lang ay... Hindi niya magawang ituloy ang sasabihin. Alam mong paulit-ulit ko na iyong sinasabi at hinihingi sa'yo. Pero baliwala pa rin sa'yo. 2 taon na tayo pero ano? You still left me cold. Lumabas na ito ng restaurant. Sumunod siya. Alam ko na may pangangailangan kayo mga lalaki. Pero mayroon din ako. Kailangan ko ng respeto. And what's wrong with it? Si Cesar nga ay nakaya sa 7 taon na pagsasama namin pero hindi ako sa Cesar, okay? Huwag mo akong ikukumpara sa kanya. Lalo na sa best friend mo na bilyonaryo. Pero ang totoo, hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit nagiging impulsive ako sa paghiya na magpakasal sa'yo. Nanlamig ang buong kalamnan ni Katniss sa narinig. Kung ganoon, hindi talaga intensyon ni Marlon na pakasalan talaga siya. Pakiramdam niya ay naloko siya. Bumuntong hininga ito. Pero ayaw ko nang pag-usapan pa ang tungkol sa bagay na iyon. Kung hindi ka rin naman papayag sa mga gusto ko, ipagpalibay muna natin ang kasal. Makakatiis pa rin naman siguro na lang ako. Wika nito. Saka niyaya na siyang sumakay sa kotse. Sumakay na rin siya. Pero alam niya na sa pagsakay na iyon, magsisimula na ang pagbabago ng lahat. Tama si Katniss. Sa isipin na magsisimula na ang pagbabago pagkatapos na naging pag-uusap nila ni Marlon sa dapat ikasal na nila. Pero hindi sa kanya nagsimula ang lahat. Si Marlon ang nagsimula ng panlalamig. Kung dati-rate ay araw-araw itong tumatawag sa kanya. Ngayon ay ni-text ng good morning ay wala siyang natatanggap mula sa nobyo. Sinubukan niyang kausapin ito pero wala siyang nakuhang response. Hindi tuloy niya alam kung anong dahilan nito.
kung iyon ba ay dahilan sa pagtatalo nila o sa iba pa. Pero bakit manlalamig ang nobyo samantalang ito may kasalanan sa kanya? Hindi niya maintindihan ang takbo ng isip ni Marlon. Naguguluhan tuloy siya. Pero bukod doon, may iba pa rin na bagay na gumugulo sa kanya. Naiinis siya sa isiping hindi sinasagot ni Marlon ang mga text niya. Pero mas naiinis siya na wala na kahit anong naririnig kay Alaric mula nang umalis ito ng asyenda. Ang alam niya ay nasa Maynila lang ang binata. Kapag nasa ibang bansa nga si Alaric, ay nagagawa siyang tawagan araw-araw. Bakit ngayon nasa Manila ito ay hindi nito iyon nagagawa? Ang sama-sama tuloy na pakiramdam niya. Bakit pa siya pinaparusahan ng ganito? Gusto niyang kausapin si Marlon. Pero naisip na tama lang siguro na maging ganoon ang nobyo sa kanya. Nararamdaman niya na may problema na sila, na hindi maganda iyon at hindi maayos basta-basta. Naguguluhan pa siya sa dapat na gawin kaya kailangan niya ng space. Pero sa pagitan nila ni Alaric, para hindi niya kaya magkaroon ng space. Sinubukan din ni Katniss na kumustahin si Alaric, pero kagaya ni Marlon, wala rin siya nakukuhang kahit ano. Lalo siya nag-aalala dahil wala namang mali sa kanila. Unless, napabuntong hininga siya sa naisip. Iniiwasan ba siya ni Alaric dahil nasaktan ito sa kaalamang magpapakasal na siya? Hindi tama iyon. Hindi niya ginustong saktan noon si Alaric nang tanggihan niya ang proposal nito. Pero napapalapit na ang loob niya kay Cesar, ang una niyang nobyo. Isama pa na sa nakalipas na mga taon naman, nakita ni Katniss na maayos si Alaric. Kahit na may nararamdaman siyang kakaiba sa mga kilos nito sa mga nobyo niya, ayaw niyang isipin iyon. Nagkaroon ito ng mga nobya at kahit madalas na hindi nagtatagal ang mga iyon, ibig sabihin lang niyon ay na-divert na ito sa iba ang nararamdaman sa kanya. Ayaw niyang pakaisipin na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin si Alaric para sa kanya, kaya ganoon na lang ang nasaktan nito. Lalo na ngayon napatunayan niya hindi siya magaling sa paghawak ng mga relasyon. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya kung tama ba ang nangyari sa pagitan nila ni Cesar. Masaya naman sila at sa mahigit na 7 taon na pagsasama, halos wala silang problema. Mabait si Cesar, nirerespeto siya nito at alam niyang mahal siya. Ganoon din naman siya rito hanggang sa maramdaman na para nagsasawa na siya, na kahit maayos ang pakikitungo ng nobyo, naramdaman na lang niya na parang wala na siyang damdamin kay Cesar. She just fell out of love with him. Noong una, isip niya na kaya nawala ang nararamdaman kay Cesar ay napansin kahit mahaba man ay tinagal na relasyon nila, madalas ay hindi niya nagugustuhan ang pag-uusap nila. Magkaiba kasi sila ng field of interest. Si Cesar ay pang medical dahil doktor ito at siya naman ay tungkol sa pagbubukid. Sa buong panahon ng relasyon nila, iniintindi niya na may pagkakaiba sila nito. Hanggang sa pakiramdam niya ay nagsasawa na siya kahit alam na marami pa rin silang hindi nadidiskubre sa isa't isa. Nagising na lang siya isang araw na parang wala na siyang nararamdamang espesyal. Nang dumating si Marlon ay nakita na pareho ang field of interest nila. Pakiramdam niya ay nag-divert sa binata ang atensyon niya. Na-excite siya sa mga pinag-uusapan nila at kasunod niyon ay na-excite na rin siya na makita at mapalapit kay Marlon. Dahil pareho ang field of interest, naisip niya magkakasundo sila at magwo-work ang kanilang relasyon dahil hindi na sila magkaiba. Hindi nga lang niya napansin agad ang ugali nitong may pagkamarahas. Gusto rin naman kasing maranasan ni Katniss ng passion, pero may self-respect din siya. Naniniwala kasi siya na bago ang sex, dapat ikasal muna. Pero dahil doon ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Marlon. Sa tingin niya ay hindi na siya bumabata para mag-eksperimento pa sa mga relasyon, but she was on her way of breaking a relationship again. At kung nagagawa niya iyon sa dalawang relasyon, hindi malabong magawa rin niya iyon kay Alaric. Matagal man ang pinagsamahan at nasubukan na sila ng panahon, ay natatakot pa rin siya. Pero mas natatakot siya sa kaalamang hindi man dumating sa puntong panromantiko ang relasyon nila, ay maaaring masira din iyon dahil sa mga inaasal ng binata. He seemed so distant, so far, and it was killing her more than how she felt about breaking up with her boyfriend. Kinalma ni Katniss ang sarili. Bakit ba kasi ganoon ang nararamdaman niya? Dapat, ang higit na inaalala niya ay si Marlon dahil ito ang nobyo niya. Pero mas inaalala pa rin niya si Alaric. Nasasaktan nga kasi siya. Naiintindihan mo ba iyon?
At siguro ngayon ay ang pagkakataon na niya para tuluyan ang lumayo para makawala sa damdamin niya sa'yo. Hindi ba at dapat matuwa ka roon? Hindi mo naaalalahanin pa na kapag nakamove on na siya ay hindi na siya masasaktan pa sa mga ginagawa mo sa kanya. Pero hindi niya kayang panlamigan siya ng ganoon ni Alaric. Hindi siya sanay. Masasaktan siya sa ginagawa nito sa kanya. Kailangan kausapin niya ito. Pagkatapos ng trabaho sa asyenda, ay nagpunta si Katniss sa kwarto niya at binuksan ang laptop. Binuksan niya ang Skype niya at nakita online si Alaric. Sinubukan niyang i-chat ang binata. Tuwing ginagawa kasi niya iyon, ay palagi ito nagre-respond agad sa kanya. Pero sa pagkakataong iyon, sa halip na mag-respond sa hello niya, isang notification sa screen niya ang nagsabi na offline na ito. Napabuntong hininga lalo si Katniss. Senyales na talaga iyon. Isang napakasakit na senyales. But I've missed him. I've missed him a lot, even though I know it was all my fault. At hindi na niya napigilan ang sarili. She broadcasted it, even though sending a mood message via Skype was not really her thing. I miss you. Lumundag ang puso ni Alaric nang makita ang mood message ni Katniss sa Skype. Nag-invisible lang siya nang makita nag-message ang dalaga sa kanya. Gusto niyang sunduin ang payo ng mga kaibigan na layuan ito na magbigay ng space sa kanilang dalawa para makumove on na talaga siya. Sinusubukan naman niya pero mahirap pala talaga. Sino ang namimiss ni Katniss at kailangang i-broadcast pa bilang mood message nito sa Skype? Alam niya na walang Skype si Marlon. Isama pa na kung namimiss ng dalaga ang nobyo, bakit kailangan sa Skype pala ilagay iyon? May hinala si Alaric na siya iyon. Lalo na at hindi niya pinansin ang message nito ngayon at ang mga nakalipas na message naman nito sa cellphone. Iniiwasan niya ito. Maybe she really missed him badly. Pero ganoon man, hindi na niya kailangan iyon. Lalo na ngayong gumagawa na siya ng hakbang para makalimot. He missed her too, but that was enough. Ang kaguluhan sa kalooban ni Katniss ay napilitan ng inis na isang linggo na ang nakalipas. Naiinis na siya sa mga nararamdaman, lalo na at wala pa rin siyang naririnig sa dalawang lalaki. Miss na niya si Alaric, kaya naman naiinis na siya sa lalaki at hindi nagpaparamdam sa kanya. Ganoon pa man, kaiba naman iyon sa nararamdaman niya sa nobyo. Wala siyang pakialam kung hindi man siya pansinin ni Marlon. Alam niya na maayos ito dahil kapag nagbubukas siya ng Facebook account ay nakikita naka-online ito. Pero ang hindi napansin ng nobyo ang mga mensahe niya tungkol sa kailangan ng business nila sa business ng mga ito. Iyon ang kinaiinis niya. Pero ang hindi pansinin ng nobyo ang mga mensahe niya tungkol sa kailangan ng business nila sa business ng mga ito, iyon ay kinaiinis niya. Parehong supplier ng produce food sa supermarket sa Maynila ang mga hasyenda nila ni Marlon. Dahil graduate ng agriculture, ang pamamahala ng hasyenda ang ginawang career ni Katniss. Isa iyon sa mga pinagkasunduan nila ni Marlon dahil pareho silang namamahala ng lupa. Naging maganda ang relasyon nila nang dahil doon. Naiisip pa nga niya noon na magiging magandang partner sila panghabang buhay dahil sa pagkakaparehong iyon. Pero sa ginagawa ni Marlon ngayon, mukhang hindi na magkakatotoo iyon. Ang pinagsusuplayan nila ng produce food sa Maynila ay noong isang araw pa nagpa-follow up ng order sa kanila. Sa asyenda kasi ni na Katniss kinukuha ang mga gulay at sa asyenda naman ni na Marlon ang mga prutas. Madalas, isabay ang pag-deliver ng mga iyon dahil ang asyenda ni na Marlon ang namamahala sa mga deliveries. Binabayaran na lang nila ang mga ito para doon. Hindi na kasi maganda ang kondisyon ng mga truck na pagmamayari ni na Katniss para mag-deliver sa Maynila at base sa opinion accountant nila, mas makabubuti raw na mag-rent na lang tuwing magde-deliver sila. Mas makakamura daw sila kaysa ang bumili pa ng bagong truck. Pumayag si Marlon doon. Nakakontrata ang mga ito sa kanila. Ang nobyo rin ang punong namamahala sa deliveries, kaya naman itong kinokontak niya. Kaya lang, hanggang ngayon ay wala pa rin siyang naririnig tungkol sa concern. Napagpasyahan na ni Katniss na personal na kausapin si Marlon. Nagpahatid siya sa driver nila papunta sa asyenda ng mga ito. Pagdating doon, isinalubong siya ng tauhan nito na nakilalang si Mang Dingding. Nasaan ho si Marlon? Kailangan ko siyang makausap. Magalang na tanong niya sa matanda. Mukhang nalito si Mang Dingding sa kanyang tanong.
Nasa niyugan po siya, ma'am. Ang bilin niya po ay hindi siya pwedeng istorbohin doon. Umiling siya. Kahit ano naman ang sabihin niya, kailangan ko pa rin siyang makausap. Iniwan na ni Katniss ang matanda. Malapit lang ang niyugan sa entrance sa hasyenda, kaya kahit walang sasakyan ay makakapunta siya roon. Naglakad lang siya papunta sa niyugan at tama nga ang impormasyon ni Mang Diding. Nasa niyugan nga si Marlon pero hindi ito nag-iisa. At base sa nakikita niya ngayon, hindi nga nito gusto magpaistorbo. Pero nakahalata ang nobyo na may nakatingin dito. Kaya sa ayaw at sa gusto, kailangan tigilan nito ang pakikipaghalikan sa babae na nakasandal sa puno ng niyog. Naniningkit ang mga matang tinitigan Katniss si Marlon. Mukhang naalarma naman ang nobyo sa nakitang anyo niya, pero sandali lang iyon. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng ito, Marlon. Hindi niya maiwasang magtaas ng boses. Madalas sa kalmado lang siya, pero sa ngayon ay inubos ng nobyo ang lahat ng pasensya niya. Matapos siya nitong baliwalain at ang business nila ay ganoong tagpo niya ito makikita. Nakita mo na ang lahat, Katniss. Ano pa bang kailangan kong sabihin? I've replaced you. Dapat ay inaasahan mo na gagawin ko ito dahil na rin sa nangyari sa nakalipas sa linggo. Pero wala pa tayong formal breakup, Marlon. Isa pa, pagkatalo ba nangyari sa atin ngayon? Hindi lang ito nagkasundo, pero hindi ibig sabihin nun, enough, it's better this way. Ayaw ko na. Nagsasawa na ako. Nagsasawa na ako sa pagpapakipot mo. Hindi maintindihan ni Katniss ang tumatakbo sa isip ni Marlon. Masyado na pa talaga napupuno ang nobyo sa mga kaartehan niya kaya nagawa nito iyon. Ang gusto ko lang naman ay respetuhin mo ako. Hindi ba at dapat iyon ang ginagawa ng isang tunay na lalaki? Isama pang payag naman ako na magpakasal sa'yo. Pero alam mo na kailangan nating sumunod sa tradisyon. Bakit hindi mo maintindihan yun? Well, the fact is that I really don't want to get married. Not now. Nagawa ko lang naman na sabihin iyon sa'yo para pagselosin ang lintik na best friend mo, he blurted out. Naguguluhang umiling si Katniss. Ano? Ano naman ngayon ang kinalaman ni Alaric sa ginawa mo? Hindi mo pa ba nakikita, Kat? Nagsaselos ako sa matalik na kaibigan mo. I hate him. Nai-insecure ako sa kanya, sa lahat ng bagay. Pero lalo na sa paraan ng pagtrato mo sa kanya. Natampal niya ang kamay sa noo. Kung ganun, bakit po lang sinabi yan sa akin? At hindi ba't naipaliwanag ko na sa'yo ang tungkol sa pagiging malapit namin? Ano pa bang mali? Bakit kailangang isisi kay Alaric ang lahat? Think about it. Kapag hahalikan kita, palagi na para nag-aalinlangan ka. Pero kapag siya, libre ka. You even let him kiss you every time you are together. Sabihin mo nga sa akin, ganoon ba talaga ang matalik na kaibigan? It's something more. At hindi ko gusto iyon. Sa mga kamay ko ay para kang yelo. Pero kapag sa bisig niya, natutunaw ka. Sinong hindi matutuwa doon? Sa mga nakalipas sa taon, pinilit ko intindihin yun. Pinilit ko rin na intindihin na ayaw mo na lumagpas pa tayo sa halik. Pero nagsasawa na ako sa pag-iintindi. Alam mo na may pangangailangan din ako. But you always left me cold. Kaya nagawa mo ko ipagpalit sa babaeng yan? Nagtangis ang mga bagang ni Katniss nang maalala ang babaeng parang baliwala lang na nakasandal pa rin sa puno ng niyog. Pinaikot pa nito ang mga mata nang magkatinginan sila. Ano? Siguro, isa siyang malanding babae na walang respeto sa sarili. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga, may respeto siya sa akin. Ibinibigay niya sa akin ang gusto ko, ang pangangailangan ko, ang mga kailangan ko na ipinagkait mo sa akin. Mas pipiliin ko pa ang isang kagaya niya kaysa kagaya mo na malamig pa sa yelo. Frigid, passionless. Tila bato ang boses nito. Tama na ang mga salitang iyon para magawang tumalikod ni Katniss. Tinatanong niya ang isip kung bakit nagawa niyang mahalin ang isang kagaya ni Marlon. Hindi naman sila naghihirap para makipagrelasyon sa isang kagaya nito. Pero sa pag-iisip niya noon na magiging maayos ang lahat sa kanya, dahil sa mga compatibilities nila ay naging impulsive siya. Sa halip na maging maayos, ganito pa ang nakuha niya. Hindi minsang pinaramdam sa kanya ni Marlon na malamig siya. Kapag hindi siya nakaka-response ng ayos sa mga halik at hawak nito, naiinis ito sa kanya. Tinatanggap at hindi na lang niya pinapansin dahil marilin siya. Hindi niya kayang sabayan ang passion ng may nobyo. Pero sapat ng lahat ngayon. Bukod sa masasakit na salitang iyon,
Ipinamukha pa ni Marlon na mas mabuti pa ang isang pokpok sa isang kagaya niya. Napakadali naman niyang palitan. Masigit pa raw sa kanya ang isang walang moral na babae. It hurt so much. Wala sa sariling umalis ng asyenda si Katniss. Sumakay siya sa unang tricycle na dumaan sa harap niya. Nagpatid siya sa terminal ng bus at sumakay sa unang bus na nakita. Wala na siyang pakialam kung saan papunta iyon. Ayaw na niya mag-abala pa para sa pag-iisip. Gusto lang niya makawala sa lahat na masasama nangyayari sa kanya ngayong mga nakaraang araw. Pero higit sa lahat, gusto niya makalayo roon kasama si Alaric. Kinuha niya ang cellphone at pinadalhan ito ng message. I need you. Kanina pa ginugulo ng mensaheng iyon si Katniss si Alaric. Ganoon pa man, kagaya na nagawa sa nakalipas na mga linggo, pinilit niyang baliwalain iyon. Kahit hindi naman abala dahil nasa children's party lang siya ngayon, ayaw niyang sayangin pa ang oras para sa dalaga. Pinili niya mag-focus sa kasayahan na nasa paligid. 7th birthday ng anak ni Nimbus na si Nimrod at bilang kaibigan ay umatan siya. Nasa Pilipinas pa rin naman siya at maganda ngayon, lahat silang anim ay magkakasama. Nasa Pilipinas din kasi sina Blake at Riker. Rare moment iyon, kaya sa tingin niya ay mas magandang bigyan niya ng halaga kaysa sa babaeng pinipilit na iwasan. Tito Alaric, are you okay? From time to time, natutulala si Alaric sa pag-aalala kay Katniss at naabutan siya ni Nimrod na nasa ganoong katayuan. Mukhang tapos na yata ang magic show na kanina ay pinagkakatuwaan ng mga bata kaya nakalapit na ito sa kanya. Sa sobrang pag-iisip, hindi na niya namalayan iyon. I'm fine, Petit Garcon. Ginulo pa niya ang buhok ng bata. Umiling si Nimrod. Kanina ka pa po nakatulala. Hindi mo po ba napapansin na kanina pa sila nakatingin sa'yo? Tumingin ito sa mga katabi niyang sina Easton, Jonas, Blake at si Riker. Ang tatlo lang ang nakatingin sa kanila dahil napansin pati yata ni Riker ay tulala. Ha? Hoy kayo! Bakit niyo ako tinitignan? Parang tanga lang na tanong niya. Nagkabit balikat si Blake. May virus ba kayo nakuha nitong si Riker? Kanina pa kayong tulala. Tinapik pa ni Blake si Riker. Love virus yata. Umiling-iling si Easton. Hindi ka pa ba nakaka-move on? Pag-ibig nga naman. Pero akalain mo, itong isa pa nating kaibigan na mukhang kagaya ko ay hindi natitino. Namumroblema yata. Inakbayan nito si Riker. Ano, dadalhin na ba natin sa Casablanca yan? Kumawala si Riker sa pag-akbay ni Easton. Tigilan niyo nga ako. Tiksi nito sa kalumayo sa grupo. So, another candidate in the club? Dumating si Nimbus at binuhat si Nimrod. Anong ginagawa mo rito anak? Akala ko ba ay hindi mo gusto makihalubilo sa mga tito mo? Just concerned dad. Nakakapanibago rin po pala kapag hindi sila nagsasalita. Lalo na si Tito Riker. Tinignan pa nito ang naglalakad na palayong kaibigan. Naalala ni Alaric na paboritong inisen ni Riker ang anak ni Nimbus. Ito kasi ang pinakamakulit sa grupo. Pero dahil siguro siya ang pinagtitinginan ng iba pang kaibigan, siya ang unang napansin ng bata. Ibinaba ni Nimbus ang anak, saka ginulo ang buhok nito. Well, you're still too young to think all of this. Don't grow up too fast, my little boy. Now go and play with your friends. Ako nang bahala dito. Tumango ang bata at lumayo na sa kanila. Naiwan silang 5. Mukhang may problema nga si Riker, no? Wika ni Nimbus. May ideya ba kayo? Sinubukan ko siyang kausapin kanina. Wala siyang sinasabi. Pero may hinala ako na tungkol sa parents niya. Narinig ko kasi nakausap niya ang mga magulang niya kanina. At malakas ang boses niya. Sagot ni Jonas. Talaga? Strange. Hindi ba at mahal na mahal si Riker na mga nag-ampon sa kanya? Hindi ko lubos maisip na mag-aaway sila. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Dahil meron pa yatang mas malalim na may problema. Ulit. Tinignan ni Nimbus si Alaric. Pas muna ako kapag nagaya uli sa Casablanca. Nangako ako kay Nimrod na sabay-sabay namin bubuksang 3 ng mommy niya mamaya ang mga regalo na tanggap niya. Ayos lang, there's no need to drink this up, sagot naman ni Alaric. Naiintindihan niya ang mga kaibigan, pare-pareho sila may personal na buhay. Isa pa, hindi naman talaga niya kailangan ng mga ito. Ang tanging kailangan lang niya ay si Katniss. Pero hindi pa rin ako magpapakita sa kanya. Gustuhin ko man. Kahit pareho namin kailangan ng isa't isa, kailangan ko rin siyang limutin. At ito ang paraan ko.
Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan iyon, ay nakita may natanggap siyang voicemail mula kay Katniss. Tinetext siya nito araw-araw, pero ngayon lang ito naging ganoon ka-persistent na pati ang pagpapadala ng voicemail na bihira namang gawin ay ginawa nito. Lalo tuloy naguluhan at nag-alala si Alaric. May problema ba si Katniss? Hindi siya mapakali hanggat hindi niya naririnig ang ipinapadala nito sa kanya. Nag-excuse siya sa mga kaibigan at pinakinggan ang voicemail ng dalaga. Alam ko na hindi mo sasagutin kapag tumawag ako dahil ramdam ko na pinanlalamigan mo ako sa nakalipas na mga araw. But I'm lost, Rick. Nasa Manila ako at hindi ko alam ang gagawin. I really need you. Basag ang boses ni Katniss sa voicemail. May malaking kamay ang tila pumiga sa puso ni Alaric. Hindi na niya kayang tiisin si Katniss. Gaano man niya gustong layuan si Katniss, hindi niya ito kayang pabayaan. Hindi sanay ang dalaga sa Maynila. Malamang ay nagkakaroon talaga ito ng mahirap na oras. Wala pa namang off-direction si Katniss minsan. Tinawagan niya sa pagkakataong iyon, hindi lang basag ang boses ni Katniss. Nakakarinig na rin ng hikbi sa boses. Pakiramdam niya ay sinuntok ang sikmura sa nangyayari sa dalaga. Don't cry. Where are you, Anis? Pupuntahan kita. Hindi ko alam. I'm lost. Umiiyak rin ito. Huwag kang umiyak. Kumalma ka. Sabihin sa akin kung nasaan ka. Hindi na niya mapigil ang sumigaw. Natataranta siya. Natatakot siyang maaring may mangyaring masama kay Katniss. Hindi niya makakaya iyon. Hindi ko alam. Ang alam ko, kailangan kita ngayon at kailangan kita araw-araw. Iyon lang at nawala na sa dalaga ang linya. Sinubukan ni Alaric tawagan si Katniss pero unattended ang cellphone. Lalo siyang sinalakay ng kaba. Paano malalaman kung nasaan na ngayon ang dalaga? Mukhang na-drain ang battery ng cellphone nito pero hindi niya pwedeng basta lang pabayaan si Katniss. Lumapit siya sa mga kaibigan at sinabi ang problema. Tatawagan ko ang security ko para matulungan kang mahanap si Katniss. Wika naman agad ni Nimbus. Ganoon din ang sinabi ni Easton. Nagpasalamat siya sa mga ito. After all that had happened, hindi ko pa rin siya kayang pabayaan. Bumuntong hininga si Jonas, pero pagkatapos, itinapik nito ang likod niya. Naiintindihan namin, tumango-tango at nagpaalam na. Tinawagan ni Nia ang security team para tulungang hanapin si Katniss. Pero kahit marami na ang tutulong, gusto ni Alaric na personal din na maghanap. Sasakay na siya sa kotse nang may magsalita sa likuran niya. Alaric, samahan mo ko. I need a drink. Nalingon ni Nia ay nakitang si Riker iyon. He gestured to say no. Kung sa ibang pagkakataon, ay pauunlakan niya ang gusto ni Riker. Pero mas nangangailangan sa kanya kaysa sa pag-inom at pagdamay sa mga kaibigan. Kailangan ako ngayon ni Katniss at kailangan ko rin siya. Siguro, kailangan niya ako para maramdaman niya na ligtas siya. Si Katniss ang buhay ko. Kailangan ko siya. Wika niya, saka sumakay na sa kotse. Nanginginig na si Katniss. Inabot na siya ng malakas na ulan sa waiting shed kung saan siya dinala ng mga paa. Dahil wala pa rin sa sarili, kahit nakaabot na ng Maynila, basta na lang din siyang sumakay ng jeep at bumaba pa kung saan. Litong-lito pa rin siya kahit na nagawa ng bigyan ng voicemail si Alaric at nasagot din ang tawag nito. Ano bang mali sa kanya? Frigid ba talaga siya? Passionless? Inaalala niya ang pagsasama nila noon ng dating nobyo na si Cesar. Inalala niya kung kagaya ni Marlon ay ganoon din ang tingin nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya nang maalala magkaiba ang ugali ng mga ito. Marlon was wild while Cesar was tame. Naalala niyang madalas sa pinagkukumpara niya si Cesar kay Alaric. Pareho kasing mabait ang dalawang lalaki. Galing din sa isang relihiyosong pamilya si Cesar. Hindi ito ang tipo ng lalaking yayayain siya makipagtalik, kagaya na lang na madalas na iginigiit ni Marlon na gawin nila. Hindi rin siya madalas na halikan nito. Cesar was not wild like Marlon. Ganoon pa man, hindi masasabi ni Katniss na napatunayan talaga niyang tama si Marlon sa relasyon nila. Hindi nagsasabi ng ganoon ang dating nobyo dahil nga mabait ito. Cesar was a perfect gentleman too, kaiba kay Marlon. Pero, naalala niyang nang minsang halikan ni Cesar at hindi siya nag-respond ay nainis ito sa kanya. Pinilit lang nitong wag ipakita iyon sa kanya. Ganoon pa man, naramdaman niya iyon.
Maybe she was really frigid, an ice maiden. Kaya bakit siya nanginginig ngayon? She was made of ice. Pareho siya ng ulan, malamig. Hindi siya marunong magmahal. Hindi nga niya nasuklian ang nararamdaman ng matalik na kaibigan. Niyakap ni Katniss ang sarili. Nararapat lang sa kanya ang mga nangyayari. Nasa ganoon siyang katayuan nang may makitang Audi R8 na pumarada sa harap niya. Nabuhayan ng loob si Katniss. Isa lang ang kilala niya na mayroong ganon. Rick, mabilis na lumabas si Alaric mula sa sasakyan. Niyakap siya at binigyan ng halik sa noo, kagaya na lang na palaging ginagawa nito sa kanya. Pakiramdam ni Katniss ay naging maayos ang mundo niya sa ginawa ng binata. Sobrang namiss niya ang binata. It's going to be alright, wika pa nito. Niyaya na siya ng binatang pumasok sa loob ng sasakyan. Inabutan siya nito ng jacket. Pero sa halip na tanggapin iyon, ay niyakap na lang niya ito. Mas makakakuha siya ng init sa yakap na iyon. Dahil bukod sa init na dala ng katawan ni Alaric, nag-iinit din ang sarili kapag nagkakalapat ang katawan nila. Thank God you came. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka, Rick. I need you, sabi niya. Niyakap din naman ni Katniss ang binata at sa pangalawang pagkakataon ay hinalikan uli siya nito sa ulo. Hindi mo na ako kakailanganin pang muli, Anis. Dahil hindi na ako muling lalayo pa sa'yo. Dinala ni Alaric si Katniss sa condominium unit niya sa Will Tower. Doon ay inasikaso niya ang dalaga, pinapaligo at pinakain. Hindi niya pinabayaan si Katniss hanggat hindi pa ito nagiging komportable at kalmado. Sinabihan din niya ang dalagang tumawag sa mga magulang para masabi ang lagay nito. Malapit na maggabi at napagpasyahan na lang nila na wag na itong umuwi dahil mahirap magbiyahe sa ganung oras. Bukas na umaga na lang niya iuuwi ang dalaga dahil may tiwala ang mga magulang ni Katniss kay Alaric, pumayag ang mga ito. Okay ka na? Wika niya pagkatapos na gawin ang mga bagay na sa tingin ay kailangan nito. Umiling si Katniss. Gusto kong uminom. Tumaas ang isang kilay ni Alaric. Hindi ka umiinom. Alam ko, pero sa tingin ko ay kailangan ko ngayon ng ganoon. So please, matamang tinignan muna ni Alaric si Katniss sa katumayo. Ano bang pinagdadaanan ng dalaga? Bakit kailangan dumaan pa sila sa ganoon? Kumuha siya ng bote ng beer na nakastock sa refrigerator. Binuksan niya iyon at ibinigay kay Katniss na dire-diretsong ininom ito. Nabilaukan pa ito. Easy, hinaplos niya ang likod ni Katniss. It's going to be alright. I'm here. Kung ano man ang bumabagabag sa'yo, nandito ako para tumulong. So tell me, uminom uli ang dalaga bago nagsalita. Si Marlon at ako, wala na kami. Kumunot ang noo niya. Bakit? Hindi ba at may balak na kayo magpakasal? Umiling ito. We had some problems. Ayaw niya sa paraan na gusto ko. Nagtalo kami sandali. Pagkatapos ay hindi kami nag-usap ng 1 linggo. Ngayon na pagpasyahan kong puntahan siya, nakita ko na may kasama siyang babae. He had already replaced me with someone else. Ikinuwento ni Katniss ang lahat na nangyari sa niyugan. May kasalanan din naman ako dahil hindi ko masabayan ang mga galaw niya. Pero yung nagawa niya akong sabihan ng ganoon na para bang ako na ang pinakamasamang babae dahil lang sa hindi ako makasabay sa mga gusto niya. Pati na rin yung isipin na nakaya niya akong ipagpalit agad. Matagal ang pinagsamahan namin pero hindi man lang niya binigyan ng respeto iyon. Ipinamukha pa sa akin ni Marlon na mabuti pang isang pokpok sa isang kagaya kong malamig na babae. I really felt insulted and disgusted with myself. Ganoon na ba siya kasama ng isang babae na kagaya ko na kapag ikinumpara sa isang pokpok ay mas pipiliin iyon kaysa sa akin? I felt ugly, rejected, and worst woman in the world. Tuluyan na itong napaiyak. Pakiramdam ni Alaric ay parang sinuntok na naman ng sikmura. Mula nang umalis sila ng bahay ampunan ay hindi na niya nakitang umiyak si Katniss. Lumaka ito na naging matapang. She had never been this vulnerable. Ngayon na lang ulit. Dahil sa gagong Marlon na iyon, mapapatay niya ito sa ginawa nito sa kanyang best friend, sa babaeng mahal niya. Hindi dapat nararamdaman ni Katniss ang ganito. Kahit masama ang loob dahil sa hindi nito makitang suklian ng kanyang pag-ibig, hindi pa rin niya gustong masaktan nito. Hindi deserve ni Katniss ang ganoong pagtrato. Dapat ay inaalagaan at minamahal ito. Isang bagay na kayang-kaya niyang ibigay dito. Pero hindi siya nito mabigyan ng pagkakataon. Niyakap ni Alaric ang dalaga. Hindi mo dapat iniisip yon. Hindi ka pangit, Anis. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. You are a belle. You are amazing.
Kung mawala si Katniss sa pagkakayakap niya. Kung amazing at maganda ako, bakit nagawa pa rin ako ipagpalit ni Marlon sa iba? Kaya ko namang ibigay ang lahat pagkatapos ng kasal namin, pero hindi niya ako hinintay, hindi niya ako nirespeto. I really felt rejected and that hurts. Wika nito, saka ininom uli ang beer. Kinuha pa ng dalaga ang beer na dapat ay para sa kanya. Nilagok nito iyon na tila ba sanay na uminom. You didn't mean it, Rick. Sinusubukan kong iparamdam kay Marlon na mahal ko siya. Sinubukan ko na sumabay sa mga gusto niya. But I also have my values, my views in life. Tama naman ang lahat ng yun, diba? I just did the right thing and all of this happened to me. It's so unfair. Umiyak na naman ulit ito. Hindi niya matagalan na nasa ganoong anyo si Katniss. Parang binibiyak ang kanyang puso. Sinubukan niyang yakapin uli ang dalaga para huminahon ito. I mean it. You are beautiful. Gago lang talaga si Marlon para gawin niya ang mga yan sa iyo. Hindi ka nababagay sa kanya. You are beautiful, the most wonderful person. You are everything a man could want, lalo na sa akin. No, hindi ako gugustuhin ng isang lalaki. I'm frigid. Huwag mong sabihin yan. Dahil para sa akin, hindi ka yelo. Whenever I touch you, I always feel the heat in you. The heat that you always denied me because you have always belonged to someone else. Sa sinabi niyang iyon, ay tumahan si Katniss. Tinignan siya nito ng mataman. Kung ganoon, ay patunayan mo sa akin, Rick. Patunayan mo na hindi talaga totoo ang sinasabi sa akin ni Marlon. Napalunok si Alaric. Anong ibig mong sabihin? Ang sama-sama sa pakiramdam na sabihang malimig pa ako sa yelo, passionless and frigid. Para ako mababaliw. Mali ba talaga yun? Pero sinabi mo sa akin na hindi ako iyon para sa'yo. Kung ganoon, patunayan mo yun sa akin. Hinawakan nito ang mukha niya. Kiss me. Nanlaki ang mga mata niya. Honest, sinasabi ng isip ni Alaric na sinasabi ng iyon ni Katniss dahil nasasaktan nito. Isama pa na kahit ginawa na niya ang lahat para pakalmahin ang dalaga ay uminom pa rin ito. Malamang ay wala pa rin ito sa wisyo. Hindi siya dapat magpadala sa tukso pero buong buhay niyang hinintay ang ganitong pagkakataon. Palagi na lang ako nauunahan, pagkakataon ko na ito. Naalala na naman niya ang mga sakit sa pagkalamang ng mga lalaki na kagusto kay Katniss sa kanya. Si Caesar, na unang nobyo nito noong bago pa siya makaporma kay Katniss. At pagkatapos maghiwalay kay Marlon ng mga ito ay dumating naman sa eksena ng mga iyon. Ayaw na niyang sayangin ang pwedeng paraan ng pagkakataon nila sa isa't isa. Nasabi rin ng isip ni Alaric ang tungkol sa pangarap na mahalikan ulit si Katniss sa mga labi. Gaano nga ba katagal pinanabikan niya ang mga labi ng dalaga? Kung gaano siya nagtitiis sa pagkakataon na bigyan ito ng pambatang halik sa noo, ay sana ang mga labi naman nito ang muling mahalikan niya. So much for him na halos lumaki at naimpluwensyahan na ng ugali ng kulturang French na kilala sa isang halik. Pero hindi man lang niya magawang ibigay iyon sa babaeng pinakamamahal niya, kahit isang normal na halik lang sa mga labi. At ngayon ay binibigyan na siya ni Katniss sa pagkakataon. Pero makakaya ba niyang gamitin ang kahinaan ngayon ng dalaga para sa kagustuhan niya? Bumaba ang tingin niya sa mga labi ni Katniss. Malaking parte ng kanyang isip ay nagsasabing gusto niyang gawin iyon. Pero pinili niyang wag makinig doon. Kailangan kong maramdaman na mali mga sinabi sa akin ni Marlon. I'm not frigid, so please. Nasasaktan ka, Anis. I can't take advantage of this. Umiling siya. Nagsimula siyang tumayo. Kailangan niyang kalmahin din ang sarili dahil alam niyang ilang sandali na lang ay pwede rin siyang bumigay. Hindi tama iyon. Hindi maaari. Ganun? So let me take advantage of it if you don't want to. Bago pa tuluyang makatayo si Alaric ay hinawakan na siya ni Katniss. Inilapit nito ang muka sa mukha niya at binigyan siya ng halik na pakiramdam niya ay tutunawin ang buong katawan niya. Alaric was lost. He had been waiting for this. Nahalikan na niya si Katniss sa mga labi noong sinubukan niya mag-propose dito sa France. Masaya ang pakiramdam niya noon. Pero ngayon ay tila siya nagbabaga sa saya sa iginawad na halik nito sa kanya. I feel it. I'm burning. Pinutol ni Katniss ang halik para lang sabihin iyon. Pagkatapos ay hinalikan ulit siya nito. Pakiramdam ni Alaric ay nawala lahat ng depensa niya para siyang mababaliw sa halik na iyon. He was really crazy about her. Noong una ay ang dalaga lang ang matinding humahalik, pero nung sumuko na siya sa nararamdaman, ibinalik niya ang lahat ng iyon. He kissed her madly.
Lahat ng frustration sa nakalipas na mga taon ay ibinigay niya sa halik na iyon. Lumalim ang halik niya. Bumaba iyon sa leeg ni Katniss. Hindi naman siya nito sinita. In fact, he felt that she was loving it too. They were both burning, lost in passion. Unti-unting tinanggal ni Katniss ang botones ng polo shirt niya. Napaungot siya sa naiisip na maaring mangyari sa kanila. God, he had to clear his mind. It was now or never. Kailangan na nating itigil to, sabi ni Alaric na habol ang hininga. I want you, Rick. Sa'yo ko lang naramdaman ang ganitong klase ng pakiramdam at gustong gusto ko iyon. Make love to me. Hindi siya makapaniwala na nangyayari iyon pero nangyayari na nga. Maaaring pagsisihan mong lahat ng ito bukas. Wala na akong pakialam. Basta gusto ko ito. Sunod-sunod na wika nito at hinalikan ulit siya. Nawala na ng kontrol sa nangyayari si Alaric. Ipinaubaya na niya ang kanyang nararamdaman. Lalaki lang siya. Lalaki matagal na nagmamahal kay Katniss. At umaasa kapag nakuha ito ngayong gabi, ay makukuha na rin niya sa wakas ang puso nito. Ano na ang mangyayari sa mag-best friend kapag pumayag si Alaric sa gusto ni Katniss mga kafelisidad? Lalo at nakainom na ang dalaga. Baka naman lalo lamang magulo ang lahat, kaya pwede rin namang ito maging simula para mag-iba ang level ng relasyon ng dalawa. Kaya naman, abangan!